Bureau of Corrections humiling ng dagdag pondo para mapalawak ang Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. 300 lang kasi ang kasya doon. Pero ngayon, 3,500 na. Diyos ko po, nakatayo. Siguro nakatayo na lang yung mga matulog. Parang manok. Nakabitin yung iba. Ay, dahil po dyan, ay matapos po nating mapag-alaman, dahil dumalaw ho tayo kahapon, ay kagad po nating, siyempre, Kongreso ang nagbibigay ng pondo. Aksyonan mo kagad. Ay, narito po ang aming report. Personal na nagipagpulong si House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. para alamin ang mga problema at kalagayan ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty sa NBP o New Bilibid Prisons. Sa gitna ng pulong, nabanggit ni Director General Catapang na tila nakaligtaan ng Kongreso na bigyan ng pondo ang pagpapalaki ng kulungan sa Leyte Regional Prison sa Abuyog na mismong nasasakupan ni Speaker Martin Romualdez. Yung pong Abuyog Leyte, doon po natin dinadala yung mga tiga-Visayas na mga PDL. Ngayon, about 3,500 na po yung nakakulong doon. Nagsisiksikan din po sila. Lately po, nagbigay ang Congress ng pondo. Nakaligtaan po yung sa Leyte. Kaya po, ang Leyte po naman, doon lang po lahat nadadala yung mga tiga-Visayas. Kaya kawawa naman po yung mga tiga-Visayas na kailangan tawid dagat pa para makabisita dito sa Muntinlupa. Ang Leyte Regional Prison ay mismong ipinagawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at hindi na ito naipagawa o napaayos ng kahit sinong administrasyon, kaya't legacy daw kung may tuturing kapag ito ay napunduhan sa panahon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kapasidad ng kulungan ay nasa 1,000 lamang pero sa kasalukuyan ay mahigit 3,000 ang nakakulong dito. Kung mapopondohan ng 300 milyong piso, kaya pa nitong mag-accommodate ng mahigit 1,000 PDL sa Visayas Region. Kung malalagyan po doon, makaka-accommodate po ng mga 1,000 na PDL doon. Malaking tulong po sa mga kababayan natin sa Visayas. Mabibisita po nila kasi po yung pagbisita sa PDL talagang kasama yan sa reformation nila para maingganyo silang mag-give up at magbagong buhay po. Nakipag-ugnayan sa telepono si ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo kay House Speaker Martin Romualdez para iparating ang panawagan ng Bucor sa Kongreso. Meron na po kaming request, gagawin po pulungan to accommodate about 1,000 na PDLs within the Visayas po para hindi na po magbabiyahe. Ilan ang give a copy of the letter request for the Opo, dadali na lang po namin sa office nyo. Can you vibrate to me na lang? Siniguro naman ni Speaker Romualdez na gagawa niya ng paraan para mahanapan ng 300 milyong pisong budget ang naturang kulungan sa Leyte. Kapag nagkataon, ang mga PDL na taga Visayas Region ay hindi na kailangang dalhin sa NBP sa Muntinlupa at madali na itong madadalaw ng kanilang mga kamag-anak sa Leyte. Sabi nga ni General Catapang, isa sa mga ways yun of moving forward na isang nagkasala na PDL, yung part of the reformatory or reformation ng isang PDL, which is tama naman na dapat nakasuporta yung pamilya niya. And kanina we've heard na the Speaker promised na he will do something about it. Knowing the Speaker will definitely gagawa ng paraan para mabigyan ng pondo nga yung request ng Bureau of Corrections. Nagpapasalamat naman ang Bureau of Corrections sa pakikinig ng Kongreso sa kanilang kahilingan na mas makakabuti sa kalagayan ng mga persons deprived of liberty sa lugar ng Visayas. Nagpapasalamat po kami kay Speaker na pinaunlakan niya at sabi niya pag-aaralan niya po malaking bagay po yan sa ating mga PDL
na yung mga nakulong na taga Visayas. Maraming salamat po, Speaker. Nasa linya ng aming telepono ngayon ang hepe ng Bureau of Corrections, walang iba kundi si Director General Gregorio Katapang Jr. Magandang umaga po, DG Katapang. This is Erwin Tulfo again and Aljo Bindio. Good morning, sir. Yes po, good morning po, Kong, at kay Aljo. Opo, Morning opo. po. Good po sa inyo lahat. Yes, So, malaki po ang maidudulot na ito, may tutulong din pati sa reformation ng PDL natin kung madadalaw siya ng kanyang pamilya lagi. Tama po, kaysa sa kung pupunta siya dito siya ikukulong, for example, tiga Leyte siya or tiga Cebu siya, dadali sa Metro Manila, medyo mahirap sa pamilya na madalaw siya. Tama po? Opo, tama po yun. Kasi tawid dagat po yan. Alam nyo naman po, mahal ang pamasahe. Of course, makakagagastos pa sila sa pagkain. And then, Accommodation. Opo. Accommodation, opo. Malaki pong tulong yun. At saka yung lalakas ang loob nila na may pag-asa sila na wag silang mawawalan ng pag-asa para i-serve nila yung sentence nila at mapaayos sila na magkaroon ng panibagong buhay po. Maiba tayo, General Katapang. Tuloy-tuloy naman po ang pag decongest ninyo ng inyong pasilidad dyan sa NBP. And I heard inumpisahan na ninyo sa Palawan, naglagay na kayo ng mga PDL sa Sablayan Island, sa Mindoro, and then sa Mindanao. Is this correct, Opo. General Katapang? Opo, mga ano na po, simula nung umupo po ako, ay nakita ko, yan po talaga ang punot dulo ng mga problema sa Bucor. Kasi sa totoo lang, ang kulungan na pinagawa, yan pa dyan sa Leyte, 1973, at ang nagpagawa pa niyan, ang ama ng ating mahal na Pangulo. After that, wala na pong pinagawang mga kulungan. Kaya tuloy-tuloy po ang paglipat namin sa mga lugar na maluwag. Pero siyempre naman po, kulang rin po yung pondo namin. Kaya nangumihingi po kaming konting tulong sa ating mahal na speaker. Opo. Kung pwede po, nagbigay na po kasi ng pondo sa Mindanao at saka dito sa Mindoro, sa Palawan, sa Davao, nakaligtaan po yung Leyte. Siyempre, taga Visayas, kailangan pagbigyan din po natin ng pagkakataon. Okay. Nangako naman po si Speaker, sir, after you spoke, nag-usap po kami, hahanapan niya raw ng pondo para maihabol sa 2025 national budget. Yun. Oo, para Ay, maraming magawan ho salamat ng paraan po. yan. Opo, opo. Para hindi na Malaki pong mag-siksikan tulong dyan. yan. Malaking Ade, tulong kasi po ang sa ating concern mga kasi ni kababayan. Speaker Aljo ay sabi niya kawawa naman daw yung mga taga Visayas Yan. na dadalhin pa dito sa Maynila whereas kung po pwede naman dyan para madalo ng mga pamilya, ng asawa, ng mga anak. Anyway, Director General Katapang, sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Magandang umaga po. Maraming Thank you po. salamat po. Thank you po. Ako po nagpapasalamat sa inyo sa Ay, di po. pagkakataong ito. Opo, Maraming opo. salamat po.